buhay. At sabi rin po dito sa awit 91, chapter 91, verse 14 hanggang 16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng gantimpala at ng mahabang buhay at nakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Hindi lamang raw po yun. Pag pinagkatiwala raw po yung ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos, bibigyan raw po tayo ng gantimpala at bibigyan raw po tayo ng mahabang buhay. Sino pa yung gusto ng mahabang buhay? Ito lamang po raw yung ating gagawin. Lagi raw pong tumawag at lagi raw manalangin at sumamo sa ating Panginoong Diyos. At sabi niya, ang sabi ng Diyos, nililigtas ko ang mga tapat sa akin at maging tapat daw po tayo. Kung gusto raw po natin ng mahabang buhay, katapatan ang hinihingi po ng Diyos doon sa mga taong gustong humaba ang buhay at gumanda ang buhay. At hindi lamang po yun, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Kaya tinan nyo, lagi kayong answer prayer. Bakit? Naging tapat po kayo sa Panginoong Diyos. Kaya pag tapat ka sa Panginoong Diyos, answer prayer ka. Hello! Sabihin mo sa kapatid, answer prayer ka. Yes. Yan po yung totoo. At sabi niya, aking sasamahan at kung may problema, ay sasaklolohan. Tinan nyo, gano'ng magandang balita po ito, gano'ng magandang salita po ito na kahit may problema ka, sabi niya, sasaklolohan ka. Tutulungan ka ng Diyos. Pagtapat ka sa Kanya, nagpakita ka ng katapatan. Pag meron kang problema, pag ikay nanalangin, yung problema mo, susolusyonan, sasaluhin ng Diyos. At tunay nga na isusolve niya ito. Dahil ayaw niya na merong nakikitang mga anak na namumblema. Kaya pag meron kang problema, ngayon alam niyo na, pag may problema kayo, kanino po kayo lalapit? Sa tao po ba? Kanino kayo lalapit? Kay Mayor po ba? Kay Kapitan po ba? Kay Kagawad po ba? Kay Kapitbahay po ba? Kay kaibigan? Kanino po kayo lalapit pag may problema? Doon po sa Diyos! Dahil pag kayo po lumapit sa Diyos, ay sabi po, mapakinggan daw po kanya. Tutulungan daw po kayo niya. At yung problema mo, agad-agad niya pong susolusyonan. Hello! Amen. Kaya nga po, pag tayo po'y nagtiwala sa ating Panginoon Diyos at hindi nag-alinlang at inalis po natin yung ating takot, yan po yung gagawin po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mapalad po tayo. Dahil nakakilala na po tayo sa ating Panginoong Diyos. At dahil nakakilala po tayo sa ating Panginoong Diyos, tinitiyak na ngayon na tayo po ay hindi mapapariwara. At kung meron tayo mga suliranin, problema sa buhay, sakit at karamdaman, ay tunay nga na ito'y aalisin po niya. Ang sabi din po dito sa 1 John, chapter 4, verse 16 hanggang 18, nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay naatili sa Diyos at ang Diyos ay naatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom sapagkat tayo ay tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig na sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ayan, kung bakit gusto ng Diyos lahat ng takot po natin sa ating katauhan ay mawala. Dahil, sabi po rito, ang takot ay kaugnay ng parusa. Dahil, ayaw ng Diyos na tayo matakot. Ayaw ng Diyos na tayo po'y maparusahan. Ayaw rin po ng Diyos na tayo magdusa. At dahil ayaw ng Diyos na tayo magdusa, aalisin niya ngayon yung inyong mga takot sa inyong isipan, sa inyong puso, sa inyong katauhan. Ano lang po yung gagawin po natin? Yung ating raw pong puso ay kailangan raw po magkaroon po ng pag-ibig sa Diyos. Amen. At ang pag-ibig raw na ito ang mag-aalis ng takot sa ating mga puso, sa ating mga isip. At pag raw po ang pag-ibig ay naging ganap na po sa ating katauhan, yung takot raw po ay lilisan na, aalis na. Kaya sino po yung marunong pong magmahal po dito? Amen. Sa Diyos, ha? Sa Diyos. Amen. Amen. Amen.
Kailangan ang una po nating mamahalin ang Diyos. Kaya nasabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 23, unahin natin ang Panginoon Diyos nang hindi sa lahat sa ating mga buhay. Kaya napakaganda po ng sinabi po rito ni Apostol Juan sa unang 1 na walang kasamang takot ang pag-ibig at pinabawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya nga po, nililigaw ngayon po ng Diyos na kailangan tayo pong mga anak ng Diyos ngayon ay wala na pong takot. Amen? Kaya pag may mga balita na, magugunaw na raw yung mundo, huwag po tayo agad na matatakot. Darating na po ang Panginoong Jesus, huwag raw po tayong matatakot. Magkakaroon daw ng Third World War, huwag raw po tayong matatakot. Magkakaroon na naman ng another na lockdown, at meron na namang sakit at salot na darating. Huwag po tayong matatakot. Bakit? Dahil kasama po natin ang Diyos. Amen. Yung mga binasa po, mga talata po ngayon, magpapatunay po ngayon, kung tayo po magiging tapat at may pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, wala pong dapat po tayong ipamangba. Wala po dapat po tayong ikatakot. At wala po dapat tayong pag-alala. Bakit? Kasama po natin ang Panginoong Diyos. At meron na po tayong anghel na tagabantay at magbabantay sa ating mga buhay. Kaya yung takot, yung fear, ay kailangan po itong alisin natin sa ating mga puso. Higit sa lahat, kung meron po tayong pusong maglingkod sa Diyos, maglingkod po tayo. Amen. Huwag po tayong mag-alinlangan, huwag po tayong matakot. Dahil ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Sabi nga niya nga po dito sa Hebreo chapter 13 verse 6, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Nasabi din po dito sa Hebreo chapter 13 verse 5, huwag kayong masmukha sa lapi at masaya na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat, ito po yung maganda, sapagkat sinabi ng Diyos, bakit hindi ka matatakot? Bakit hindi ka mangangamba? Bakit hindi ka mag-alala? Ito po sabi niya, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Kaya bakit po tayo matatakot? Amen. Thank you, Lord. Bakit po tayo mangangamba? Kung sinabi po dito sa Hebreo chapter 13 verse 5 na hindi niya tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Kaya kahit ano man dumating, nasalot sa una, bagyo, lindol, o ano man, ipagkatiwala po natin ang bawat sitwasyon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Yan po yung maganda eh. Ayaw kasi ng Diyos yung pag ang kanyang mga anak ay nakakabalita na may dilubyo ay natatakot na kaagad. Nagpapanik na kaagad. At pag nakabalita na magkakaroon ng Third World War ay talaga namang, Lord, anong gagawin namin? Lord, paano na kami? Ayaw po ng Panginoong Diyos yun. Ang gusto ng Panginoong Diyos, higpit in God ka. Amen. Kahit baksakan ka man ng pako dyan sa iyong harapan o ng martilyo o anumang bagay, dapat higpit in God ka. Kahit na nakikita mo na meron ng digmaan o meron ng gulo sa iyong barangay, sa iyong bayan, kailangan higpit in God ka pa rin. Mananatili ka pa rin na tapat at may pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. At yung takot ay kailangan mo kung itong i-break through sa iyong puso, isip, espiritu, kaluluwa. Dahil ang takot po ay hindi po ito nagmumula sa ating Diyos. Nagmumula ito sa ating kaaway na walang iba kundi si Satanas. Binibigyan ni Satanas ng takot ang bawat tao. Saan? Una sa lahat, magkaroon ng takot sa paglilingkod, magkaroon ng takot sa pananalangin, magkaroon ng takot sa pag-aayuno, magkaroon ng takot na umating sa church, at mayroong mga siniraning pangamba pag-alala na inilalagay ang diablo sa isipan ng mga tao para yung tao ay hindi po magtuloy-tuloy na umating sa simbahan at sa church po ng Diyos. Yan po yung tactic po ni Satan. Kaya gusto ng Lord na ma-break na po itong takot sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Dahil gusto niya
Ngayong end time na ito, ang kanyang mga anak ay maging matapang. Matapang saan? Sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Matapang po saan? Sa pag-attend sa church. Matapang po saan? Sa paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, meron po kwento dito Nung nangyari po dito sa nung ang Panginoon Kristo po ay nasa dagat po sila o nasa ilog, nagkaroon nga po ng bagyo. At yung mga alagad po at yung mga apostol po ay natakot naman po dahil nung pumalao po sila, yung kalmada naman, mapayapa naman yung dagat at wala naman pong masyadong hangin. Pero nung lumaot na po sila, ay agad-agad nagkaroon ng bagyo. Kaya nangamba po yung mga alagad at natakot po yung mga alagad dahil yung bangka po nila ay sumasalot na po at nagkakaroon na po ng tubig at maaaring lumubog po yung bangka. Pero yung Panginoong Jesucristo po ay mapayapa lamang po siya at narunong po siya doon sa bandang dulo ng bangka at natutulog. At basahin po natin po dito sa Marcos chapter 4 verse 33 hanggang 41, sabi po dito, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahiling sa isang unang, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at sabi, tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. At tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. At sabi po dito sa verse 40, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Ano po yung nangyari? Nung nagkaroon po ng bagyo, natakot po yung mga alagad. Natakot po yung mga apostol. At dahil natakot po sila, ginising nila ang Panginoon Jesus. Lord, bless us, gising! Lulubog na po tayo. Bakit natutulog pa po kayo dyan? Hindi siya ba alintana na? Yung hangin. At yung alon ay malakas na po, palaki ng palaki. Ano sabi po ng Panginoon? Pagkatapos sabi niya dito, sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya? Kaya ngayon, ano po yung ibig sabihin po nito? At ano po yung gusto ipaabot ng Diyos ngayon sa mga buhay po natin na ito? Gusto niya na hindi lamang po katapatan ang magkaroon po tayo sa ating buhay, hindi lamang po pag-ibig ang magkaroon po tayo sa ating katauhan, kundi yung pananampalataya raw po ay tumaas. Amen. Amen. Tumaas po yung pananampalataya po natin sa Diyos. Kaya pag meron daw mga bagyo, huwag kang matakot. Ano raw yung gagawin po natin? Mag-pray. Gamitin yung authoritative power para yung bagyo parating sa ating bayan, sa ating bansa, ay ma-wash out. At yung kamay po ng ating Panginoon Diyos ay maunat doon sa bagyo dahil nanalangin ka. Yung bagyo na itong lilihis. Lalayo sa iyong bayan, sa iyong bansa. At ganun nga po yung ginawa ng Panginoon Jesus. Ginamit yung kanyang power of authority. Sabi niya, tigil kang hangin. At sabi niya doon sa lawa, tumahimik ka. At nung ginamitan ng Panginoon Kristo, yung hangin ng authority, tumigil ka agad yung hangin, tumahimik. Hello! Amen. At ganoon din po yung lawa, tumahimik. Kaya ang bawat mga anak ng Diyos ay meron pong kapangyarihan. May power of authority. Amen. Yan po yung ayaw ni Satanas na malaman ng mga anak ng Diyos. Ayaw niya po malaman po yan na ang bawat mga anak ng Diyos ay mayroong power of authority. Amen. Kaya bakit ka matatakot ngayon? Bakit ka mangangamba ngayon? Lalo na kung mayroong masakit, kung mayroong kang karamdaman. Gamitin mo yung power of authority mo na sabihin mo ikaw nasakit ka. Lumayas ka sa katawan ko. Wala kang power, wala kang authority dito sa katawan ko ito dahil ang katawan nito ay pag-aari ng aking Panginoong Diyos na lumikha sa akin. At pag ginamitan mo ng power of authority, yung sakit na yan, kahit cancer man yan, lalayas yan! Hello! Lalayas yan! Dahil ganun po ang Panginoong Diyos. Ganun po siya.
kabuti sa buhay ng tao. At kung nais mo namang humaba ang iyong buhay, gamitin mo pa rin yung iyong authority at power na binigay ng Diyos. Sa paano paraan? Lord, manalangin ka. Gusto kong humaba ang buhay ko. Gusto kong ibigay mo sa akin ng 120 years o many more years pa. Dahil gusto ko makita ang kabutihan mo habang nabubuhay ako dito sa mundong ito. Ang nais ko, kung laloobin mo, ay makasama ako sa rapture of the church. Hello! At ganun po yung puso po natin, yung isip po natin, at yung pananaw po natin, ibibigay po ito ng Diyos sa atin. Sabi ko, ibibigay po ito ng Diyos sa atin. Dahil sabi nga, humingi ka at ikay bibigyan. Humanap ka, ikay makakasumpong. Kumatok ka at ikay pagbubuksan. Yan po yung sabi po ng salita po ng Diyos. Kaya nga, ngayon, matatakot pa po ba tayo? Hindi na. Bakit? Dahil nalaman na po natin ang mga salita po nito. Na kailangan magkaroon po tayo ng katatakan sa ating buhay. Magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, malampalataya po tayo. At nung nalaman po ng mga alagad po yun, na ganun po yung power ng Panginoong Yesus, nilakaran po nila po yun. Hanggang ang Panginoong Jesucristo nga po itinungan na po ng Diyos Ama. At kung mababasa niyo po yung Acts, sila po yung nagkatulong doon sa simulan po ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, may tanong natatakot ka ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, natatakot ka ba? Natatakot ka ba? Sabihin mo, kalibitin mo, natatakot ka ba? Natatakot ka ba? At ito po yung sagot para hindi ka na matakot. Sabi po dito sa Isaiah chapter 41 verse 5 hanggang 6, ito yung saksihan ng mga tao sa malalayong lupain at nanginginig sila sa takot. Kaya silang lahat ay lumapit sa akin at sumamba. Kaya pag natatakot ka naman, ano bang kailangan pang gawin po natin? Lumapit raw po tayo saan? Sa ating Panginoong Diyos. At pag natatakot ka raw, kailangan paglapit mo ay sumamba ka, magpuri ka. Kaya nga po merong praise and worship sa church eh. Dahil yun po yung simula ng Diyos po'y kumilos sa ating mga buhay. Sabi, sila ay nagtutulungan at nagpapayuhan. Huwag kayong matakot. Sabi rin po dito sa Isaiah 41 chapter 10, ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. At sabi rin po dito sa Isaiah 41 chapter 13, ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Yan po yung mga chapter of verse. Kaya wala na pong dapat na ikatakot ang bawat isa po sa atin. Dahil sabi niya, ako isa sa iyo. Sino po isa sa inyo? Yung ating pong Diyos. Yung lumikha po sa inyo. Yung talagang totoong nag-create po sa inyo. Mula sa sinapupunan ng inyong magkulang sa inyong ina hanggang sa ngayon. Kaya kung tayo po'y magiging tapat at may pag-ibig po sa Kanya at mananampalataya po sa Panginoong Diyos, siya po ay sa atin. At sabi na, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mamamba. Sino po yung nangangamba pa po rito? Wala na pong nangangamba? Palakpakan po natin naman. Ay, wala na pong nangangamba. Talagang victorious po ang bawat isa po rito. Dahil yung pangangamba po ay isang uri rin po ng pag-aalala. Pag-aalala po saan? Na wala ka ng kakainin, nag-aalala ka, nangangamba ka, wala ka ng money, nag-aalala ka dahil baka magutom ka, maghirap ka, pero dahil wala na yung pangamba sa inyong mga buhay, ang sabi po rito sa Isaiah 41 verse 10, palalakasin raw po kayo ng Panginoong Diyos at tutulungan. Hello, sabi ko dahil wala na kayong pangangamba at pag-aalala. Sabi po rito sa Isaiah 41 verse 10, palalakasin raw po kayo ng Diyos at tutulungan at iingatan at ililigtas. Amen. Hallelujah, wala akong tao po dito. Tingnan nyo, ang pangako po ng Panginoong Diyos, siya isa sa atin.
tayo po'y palalakasin, tayo po'y kanyang tutulungan, tayo po'y kanyang iingatan, at tayo po'y kanyang ililigtas. Kaya nga po ako, dahil nabasa po natin ang mga talata po nito, talaga naman pong nag-uumakaw yung kagalakan po sa aking mga puso. Amen. Kaya kailangan po, ang gawin po natin ay lalo maging tapat po sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga para mawala yung takot po sa atin, kailangan lagi po tayong manalangin. Amen? Amen. Lagi po tayo humingi, dumulog sa ating Panginoong Diyos. Gaano po ba kahalagang pananalangin? Ang panalangin po talaga pong napakahalaga. Kaya sabi nga po dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutulungan kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at maiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya para mawala rin po yung takot, pangamba, pag-alala sa ating mga buhay, kailangan meron po tayong buhay na pananalangin at kailangan meron po tayong koneksyon sa ating Panginoong Diyos. At pag meron na po tayong koneksyon sa ating Panginoong Diyos, yung ating raw pong panalangin, sabi po dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga at hindi mo pa nalalaman. Ibig sabihin, pag nagtiwala ka po sa Diyos at may connection pa sa Panginoong Diyos at mayroon kayong ugnayan, lahat raw po ng hiwaga ay papaalam daw po sa inyo ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng panalangin. At sabi na rin po dito, pag ikay nananalangin, at ano po yung kahalagahan ng pananalangin, magkakaroon ka raw ng matatag na pananampalataya. Amen. Yan po yung sabi po dito sa unang Corinto chapter 1 verse 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Yesus. Yan sabi niya, kayo gagawin niyang matatag. Kaya pag tayo po'y nananalangin, gagawin niya po tayong matatag hanggang wakas. Dahil gusto niya na sa pagparito ng Panginoong Jesucristo ay madatnang po tayo sa tapat at wagas na buhay at pamibig po sa ating Panginoon. Sabi po dito, magkakaroon ka ng malakas na spiritual pag ikay natutong manalangin at nananalangin po sa ating Panginoon. Sabi po dito sa John chapter 6 verse 25, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuaw kailanman. Amen. Kaya tunay nga ng lahat po ng lumalapit po sa Panginoong Jesucristo at nagtitiwala po sa Kanya at nananampalataya po sa Kanya ay hindi na raw po magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na raw mauuaw kailanman. Ibig sabihin po ito yung spirituality po ito. Yung spiritual mo puro po ay hindi na raw po magiging manulis. Kung maniniwala at mananampalataya ka na ang Panginoong Jesucristo ay siyang Panginoong Diyos mo at tagapagligtas ng buhay mo. Amen. Kaya napakahalaga po ng marunong po tayong manalangin. At pag tayo raw po ay nanalangin at nagtitiwala sa Panginoong Diyos, magkakaroon raw po tayo ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Sino po yung mayroon pong sakit pa po dito? Sabi po rito, pag tayo po ay nananalangin, yung kagalingan raw po sa lahat ng ating karamdaman ay aalisin daw po ng Diyos. Sabi po dito sa Isaiah chapter 53 verse 4 hanggang 5, tunay ngang inalis niya ang ating mga kainaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ino'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Kaya, pag raw po tayo ay nanalangin at manalangin at natutong manalangin, at pag hiningi raw po natin sa Panginoong Diyos na alisin yung ating sakit at karamdaman, ay tunay niya nga po itong aalisin. Amen. Kaya nga po, pag tayo po ay nagkasakit o mayroong karamdaman, kailangan daw po tayong manalangin. Para yung panalangin
natin ay sagutin po ng Diyos, kailangan raw ito na meron po pananampalataya. Hello, ang sabi po dito, kung meron raw po tayong buhay na pananalangin, magkakaroon po tayo ng kaunawaan tungkol sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang sabi po dito sa unang Pedro chapter 2 verse 15, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay papatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Sino po yun? Yung ating pong mga kapwa na nasa paligid po natin. At pag raw po tayo ay natutong manalangin, magkakaroon raw po tayo ng pangunawa at yung kalooban daw po ng ating Panginoong Diyos ay masusunod daw po natin. At kung natutong na raw po tayo manalangin, magkakaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa tama at mali. Ang sabi po dito sa Kawikaan chapter 2, verse 6 hanggang 7, sabi po dito, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan sa bibig niya, ang kaalaman at unaway bumubukal. Binibigyan niya ng unawa ang matuwid, ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Amen? Kaya nga na iingatan raw po ang mga taong nananalangin at humihingi ng pag-iingat po sa ating Panginoon. Kaya nga, ano pang hinihintay po natin? Na kailangan maging malalim po yung ating pananalangin. At kailangan yung covenant po natin, about of prayer, kailangan po laging naroon. Sa pag-isip pa lang po natin sa umaga, ay agad po natin tinuturuan yung ating mga sarili na lumuhod sa ating Panginoong Diyos para manalangin. Amen. Dahil napakahalaga po niyo yun. Dahil bibigyan raw po tayo ng kaalaman tungkol sa tama at mali. Malalaman daw po natin yung pamumuhay kung tama ito o kung mali po ito. At sabi rin po dito, kung tayo po ay patuloy na mananalangin at sasagutin sa ating Panginoong Diyos, magkakaroon tayo ng protection laban sa masama. Sino po yun? Yung ating pong kaaway na walang ibang kundi si Satanas. At kaaway din po ng Diyos. Sabi po dito sa 2 Thessalonica, chapter 3, verse 33, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Tingnan nyo, iingatan raw po tayo ng ating Panginoong Diyos. Doon sa masama. Sino po yung masama? Si Satan. Na walang iba nakalaban ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, napakahalaga po na mawala po yung ating takot. At para mawala po yung takot po sa ating mga puso, kailangan marunong po tayong manalangin. Diba? Pag tayo po natatakot, lalo-lalo nga pag may dumadating ng mga dulubyo, sabihin natin baha, diba natatakot tayo, baka umapaw na po yung ilog at lumagpas na po doon sa hangganan ng bridge o ng pader. Pero dahil tayo po ay nananalangin at natutong manalangin, hiningi po natin sa ating Panginoong Diyos na huwag pong umapaw po yung tubig doon po sa tulay. Amen. At ano po yung ginawa po ng Panginoong Diyos? Dahil nga po, yung ating panalangin ay wala na pong takot at meron na pong paniniwala, pananampalataya at may katapatan, ay agad po sinagot ng Panginoong Diyos yung ating panalangin. Kaya nga, nagtataka ang mga nasa paligid po natin na mga tao kung bakit merong mga ganitong mga sitwasyon na parating pero hindi natutuloy. Dahil nga po sa pamagitan ng pananalangin ng kanyang mga anak, ng kanyang mga inila, kanyang mga pinili. Ganun din po yun.